Bagong missile corvette ng Philippine Navy, purmal ng inilaunch. Pinas, naglayag sa West Philippine Sea kasama ang mga kaalyado nito. Unang batch ng S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopters na i-deliver na. Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Nitong Martes, Hunyo 18, ay inanunsyo ng Hyundai Heavy Industry na nagdaos ito ng seremonya para sa pag-launch ng 3,200 tons na bagong corvette ng ating hukbong dagat na BRP Miguel Malvar sa kanilang shipyard sa Ulsan, na dinaluhan naman ng mga matataas na opisyal ng militar mula sa Pilipinas at South Korea. Ang nasabing launching ceremony ay formal na dinaluhan ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr., Undersecretary for Civil, Veteran and Reserve Affairs Pablo M. Lorenzo, Undersecretary for Acquisition and Resource Management Salvador Melchor Mison Jr., AFP Chief of Staff Lieutenant General Romeo S. Broner Jr., at Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Toribio D. Adasi Jr. kasama ng iba pang matataas na opisyal. Pinangunahan naman ng asawa ni Secretary Gibo na si Monica Luis Prieto Chodoro at ng Special Envoy ng United Nations Children's Fund ang pagsasagawa ng pagbibinyag sa barko. Sa mga hindi nakakaalam, ang BRP Miguel Malvar ay isa sa dalawang makabagong surface combatant na nabili ng Pilipinas sa Hyundai Heavy Industry ng South Korea. May haba ito na aabot sa 118.4 meters at lapad na 14.9 meters. May bilis rin ito na aabot sa 50 knots at range na 4,500 nautical miles. Kargado ito ng mga advanced na weapon system tulad na lamang ng anti-ship missiles, vertical launch systems at 3D AESA radar. Sa ilang mga litrato ay masisilip natin ang ilan sa mga modernong armas ng barko, gaya na lamang ng Otto Melara 76mm Super Rapid Main Gun, dalawang 12 SEAL na vertical launch missile system, at makikita din natin sa likurang bahagi ang Gok Dines Close-in Weapon System. Ang barko ay ipinangalan bilang parangal sa aktivistang Pilipino at revolusyonaryong general na si Miguel Malvar. Ang barko ay sasailalim muna sa mga sea trials at outfitting bago ito may transfer sa hukbong dagat ng bansa sa taong 2025. Nitong nakaraang araw lang din ay sinimula na ang paggawa ng pangalawang corvette at nakatakda naman itong i-launch sa taong 2026. Kasunod nito ay naging matagumpay naman ang isinagawang multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pinas, Amerika, Japan at Canada. Kasama ang magkaalyadong navies ay binagtas ng Philippine Navy ang West Philippine Sea nitong nakaraang araw bilang parte ng Second Multilateral Maritime Cooperative Activity. Ginamit ng Philippine Navy ang kanilang Gregorio del Pilar class patrol ship na BRP Andres Bonifacio, habang ipinadala naman ng US Navy ang kanilang Arleigh Burke class guided missile destroyer na USS Ralph Johnson. Ang Japan Maritime Self-Defense Force naman ay isinalang ang kanilang Murasame class destroyer na GS Kirisami at Halifax class frigate naman na HMCS Montreal ang ipinadala ng Royal Australian Navy. Ayon sa AFP, ay nais lamang nilang maisulong ang kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. Nais din ng magkaalyadong bansa na mas mapatibay pa ang kanilang kooperasyon at interoperability. Sa kabilang banda naman, ay natanggap na ng Philippine Air Force ang unang batch
ng S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopters mula sa PZL Mielec ng Poland. Ang 5 helicopters na ito ay parte ng 32 additional na utility helicopters na naaprubahan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil dito ay magkakaroon ng malawak na kakayahan ang hating hukbong panghimpapawid sa kanilang mga operasyon, kabilang na ang humanitarian missions. Sasailalim muna sa masinsinang inspeksyon ang mga nasabing helicopter bago ito formal na tanggapin ng Philippine Air Force. Nakatakda itong ipasok sa 205th Tactical Helicopter Wing ng Philippine Air Force. Nitong nakaraan naman ay naiulat ang pagkakaroon ng engine trouble ng isa sa W-3A Sukhoi helicopter ng Philippine Air Force na may tail number na 919, dahilan kung bakit napilitan ito na mag-emergency landing sa Tarlac. Hindi pa klaro kung ano ang naging problema ng makina ng nasabing helicopter. Dahil naman dito ay inilahad ng Max Defense Philippines ang kahalagahan ng pagkakaroon ng twin-engined helicopter gaya nito, sapagkat kapag nagkataon na pumalya ang isang makina ay magkakaroon pa ito ng sapat na puwersa mula sa isang makina upang makapagsagawa ng emergency landing at maiwasan ang pagbagsak. Bilang isang sibilyan ay malaking bagay na ating ipagdasal ang ating mga kasundaluhan na sana'y malayo sila sa kapahamakan at sa kahit anumang sakuna na posible nilang kaharapin dahil sa tawag ng kanilang tungkulin. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.